check ko ulit. Kahapon hindi ko to napansin na mayroon palang tatlo o dalawang magkasunod na mababa yung compression. So good day mga boss. Meron tayo itong Toyota FJ Crosser. So ang complaint nito engine overheating, engine white smoke, radiator leak, engine vibration. Ang issue ng unit na to, yung complaint. So bali ito yung code na nakuha natin dito. So sa ECT P0117 engine coolant temperature circuit low input, route idling yung P1605. Yun lang dalawa sa ECM yung engine coolant temperature circuit low input saka route idling. So na-check ko na to, pinandar ko na to, pamamalya nga siya, tapos may nga siya, may white smoke, tapos yung sa radiator may leaking nga siya. So hindi ko pa to na-check kung anong dahilan ng pamamalya. So siya, one click lang siya. Yan, madali lang siya paandarin, kaso nga lang white smoke to. So white smoke, kumisan lang malabas, ngayon wala. Pero may time na kanina nung unang andar ko, nung accelerator ko, RPM ko, white smoke, pero nanginginig siya. So ito yung titrace natin. So clear ko muna itong DTS yun, open ko muna. So yung temperature hindi pa gumagana kasi malamig pa siya umaga ngayon, 7 o'clock AM. So na-clear naman siya. Ito, na-clear na siya. No fault code na. Yung P0117 kanina nawala na. Yun lang, panginginig, nanginginig ng makina, idling, palyado, pururok. So dito kasi hindi makita yung wala tayong nagtry akong silipin yung Spy Graphics kung anong cylinder. Hindi ko makita dito sa scanner, hindi siya wala siyang data stream nun. Pakita ko sa inyo. Tignan natin, wala siyang, para makita sana kung ano cylinder yung kasi B6 to. Anong number sana, ito lang ang engine speed lang, pero hindi siya gumagalaw. Ang napansin ko na to yung spark na to, yung idle spark, yan lang, wala nang ibang option. Yan lang yung niya. Itong fuel trim, short term. Yan wala na. Fuel trim, short term. Oxygen sensor tayo.
Ewan kung makakatulong yan. Matay yung ilaw ng long term. Yun lang, wala na tayong ibang option. Ito 51,199. Hindi na magbabago kahit pala rin kumakay. Yan. Yan. Wala kang kaya natin malaman kung anong cylinder yung misfire. Yan, no? Ito naman sa idle spark advance control, wala din. Yan, popopopok. Yan, no? Sa oxygen sensor wala lang. Ito lang naman short term. Bang to wala. Bang to sensor 2, bang 1 sensor 2. Yun lang. Wala, hindi alam kung ano. Wala tayong reference kung anong cylinder ang misfire. Nasira yung fan blade, you know, yung fan blade nya, kaya siguro tumama sa radiator. Yung tubig din, no? Yan, no? Tagas. So ngayon, check ko muna itong fuel nya kung walang halong diesel. Kasi ang dahil ng pamamalya na yan, ignition coil, spark plug, fuel, supply na injector, loose compression kasi nakaranas ng overheating, may issue siyang overheating. So dito muna ako sa madali, check ko muna yung fuel niya kung walang halong tubig o walang halong diesel, saka tayo, pero one click siyang paanda rin eh, kaya wala akong duda na may tama tong engine na to. Yung nga lang, pag in-RPM mo pururot siya, pasensya sa term na pururot, kasi yun ang andara niya, o yun ang pag napakan mong RPM. So sa ngayon, check ko lang muna yung gasolina. Tingnan natin kung pure gasoline, kung walang halong diesel o walang halong tubig. So ito yung nakuha kong sample ito yung nakuha ating gasolina. Yan. Try ko pag mabilis tumatuyo, pero wala namang amoy wala naman siyang amoy diesel. Mukhang okay yung gasolina niya. Yan na. So ito wala siyang halong diesel, pure gasoline siya. So ito yung next step natin, fuel pressure tayo. Check natin yung pressure. So crank ko. So 49. So hindi bumababa. Yung nga lang, palyado pa rin. So sa pressure okay tayo. So ngayon check natin yung compression nya. So nagkapit ako ng arm clamp, yung carret clamp nya. So check natin yung compression. So nakasit tayo ng, gawin ko siyang 1 millisecond, 1 seconds para makuha natin. So naka-set ng 100 amperes.
So crank ko. Crank natin para makita natin kung mayroong siyang loss compression. So bali ito na yung kuha sa relative test compression natin. So itong dalawang may arrow na to. So mababa siya. Ito yung low compression. Ang pagkakamali ko lang dito, hindi ko nalagyan ng sync or reference kung ano cylinder to para sana may idea tayo kung ano cylinder ang low compression na to. So ayan, napansin niyo to. Yan o. Itong dalawang magkasunod, mababa. Low compression siya. So bali ito yung kinuha ko na ano. So lahat ng spark plug. Ito sa number 2 kanina. So basa ito kanina na. Ito yung number 4, ganun din, basa din. Gasolina. Ito yung number 6. Basa din. Gasolina siya. Tapos sa kabila tinanggal ko rin ng spark plug. So bago din. Ito sa number 1. Pero hindi siya ganun ka itim. Pero may basa din siya. So may gasolina din siya. Ganun din to. Pero hindi ganong malala tulad nung sa kabilang bank, sa kabilang side. Ito yung number 3. Ito yung number 5. So ito yung spark plug. Nilinisan ko na. So bago ko siya ibalik, bago siya ikabit, kailangan ko na siyang actual ko siya ng compression. Kung ilang PSI ito. So compression test natin actual kung ilang PSI yung mga natin dito. So padaling ko na lang, check natin yung ilang PSI. So 175. So sa number 2. Yan sa number 4. Number 4, check ka. So number 4 ay ganun din ta, 175 PSI. So number 6. Kasi itong side na tong maitim yung spark plug eh. May reaction naman pag tinatanggal yung socket na sa ignition coil. Okay. Okay. Ganun din, 175. Bakit? Ba't parang ano? Ulitin ko nga. Hindi naka-salt ng ayos. Bumaba ang pressure. Pero nag 150, 170. Ano? Ba't bumababa? So okay, 175. Kaya pala bumababa kanina, hindi maigpit doon sa ilalim. Doon sa adapter. So ngayon okay na, 175, hindi siya bumababa. So okay yung compression. So ano kaya problema nito? Bakit misfire? Sa kabila tayo. Ito sa number 1. So check ito number 1.
Fire in the hole. Okay. Okay, 175. So yun, sa number 3, check natin. Check number 3. So, 175. So, check natin yung number 5. So, start for number 5. Okay. Ito, number 5. So, okay. Okay lahat ng operasyon. So, ito, balik yung mga spark plug. Pati yung kabila. Tapos, check natin. So, sa ngayon, nakabit ko na yung mga coil. Kinabit ko na yung wire. Pero hindi ko nilagay yung bolt ng 6 na coil kasi yung kabila. Try ko siyang habang umaandar, iangat ko yung ignition coil. So sa ngayon paandarin natin. So ngayon paandarin ko para ma-check natin yung kung saan ang cylinder ang may misfire. Yun. Kung okay na. Wala nang tubog. Meron pa rin. Yan na. Tubig. Tubig ah. So angat ko isa-isa yung coil. Okay. Okay, na-response. Okay. Babago. Kita. Okay. Okay. Okay, nagre-response. Ang makina ang problema nito. Lumalas, ayun na. White smoke tapos yung tubig. Yun na. Tayo na yung kanina. Oh. Ito naman yung bago. White smoke. Kaya hindi na napaginalaan na may tama yung head nito, cylinder head. Kasi na halos nag-overheat mga sintomas ng overheating o yung makina ay nag-overheat. Pag binuksan mo ta, pag pinandar mo ta, binuksan bulang takip to, radiator cap na ta, bubulwak, di ba? So ito walang bulwak. Saka one click pag pinaandar itong makina na to. So hindi mo siya maisip na may tama yung cylinder head o kaya bingkong yung cylinder head ng unit na to. So paandarin ko, pakita ko sa inyo kung bubulwak to. Walang bulwak to eh. Kaya hindi agad na pinpoint na engine na may problema, makina may problema. So pandarin ko makina. Ayan. Walang bulwak oh. Ayan ang tubig. Yan na, walang back pressure. Saka one click siya. Kaya hindi mo ano. Saka one click siya. Kaya hindi agad na pinpoint na makina may problema. Kahit may complaint siyang overheating or overheat, walang back pressure.
Yung nga lang, saka na nung lumabas ang tubig ko sa exhaust pag in-RPM, maraming lumalabas ng tubig. So update ko lang kayo, or sa part 2 pakita ko yung part 2 nito pag nabuksan yung makina, saka pag nabuo yung makina, pag umandar na siya. So bali ito, check ko ulit. Kahapon hindi ko to napansin na mayroon palang tatlo o dalawang magkasunod na mababa yung compression, kasi ni-check ko to kapon ng relative compression. So hindi ko napansin nung in-edit ko na, doon ko na nakita na mayroong mababa pala, kasi nag-actual ako, actual compression test. So halos naman lahat 175, pero sa relative compression sa oscilloscope hindi ko napansin nung chinecheck ko rito, nung nasa bahay na, nung in-edit ko na. So ako napansin na mayroon dalawang mababa na magkasunod. Tapos wala akong nilagay na sync kung ano cylinder yung mababa na yan. So ngayon ulitin ko ang pag-check. So naglagay ako ng sync dun sa ano ba to, number 4, kasi B6 to. Tapos ito naglagay ako ng current clamp so para ma-check natin yung relative compression ulitin ko. So medyo ano lang ito, medyo sulo siya. Sulo lang siya kasi nasa arawan ako. So kailangan ko siyang mamaya pakita ko sa inyo pag na check na natin kung labas na yung compression. So sa ngayon kakrang ko muna para makita natin. Saka mamaya ako na ipaliwanag na, kasi yan hindi makita yan. So crank ko lang. So ayan. So ito yung nakuha natin. Ito yung sa ignition coil. Ito yung trigger natin, yung taas. Ito yung sa current, sa relative compression. So nakasync to sa number 4 na ignition coil. So bali ito yung sa unang crank natin kanina, sa unang start ito. So lagyan natin ng kung anong cylinder ang mababa. Ayan 1, 2 dalawa, ito okay pa. So tatlong cylinder. So check natin, roller natin. So ito nilagay sa sides na to. Sa firing event or sa collapse ng ignition coil signal. Yan. So 720, 0 degrees, 120 degrees, 240 degrees, 360. Hindi ako expert sa paggamit ng oscilloscope, nag-aaral pa rin naman ako. 480 at 600 degrees, 720 degrees. So para makita natin kung alin yung cylinder ang may problema. So bali number 4 ito. So ang pairing order na ito yung 1, 2, 3, 4. So 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. So may tama ay number 4, number 5, no, itong 6 to. Okay. Itong 1, 2, 3, 4 ulit. Tapos number 5. Repetition ulit siya. So may tama
ay, pero nag-check ako ng compression test actual, compression umabot ng 175. So lahat naman pareho. So kahapon nag-check ako kahapon, hindi ko na lagyan ng sync kung anong cylinder may ang mababa. Tapos na nag-edit na ako, doon ko nakita na may problema pala, may mas mababa palang dalawa, tatlo. Ito nga, tatlo nga mababa. So okay. So palakihin ko yung 50 volts. Yan mas kitang-kita. Yan. Kahit di na yung ibaba na yan. Yan lang tayo. So check natin dito. Ito nung first crank tapos dito nung medyo mahaba na yung pagka-crank ko, tinagalan ko to, hinabaan ko para ito hanggang dito. Ito patapos na to dito So ito medyo nag-okay nung mahaba-haba. Pero may tama pa rin number 4. Ito. Ito dito pero okay siya. Kasi pag in-RPM mo to, pag ito mababa siya rito. Ito. Dito talaga. Kaya sa yan number 4 720. Yan. Itong tower na to, ito medyo tama na rin So, ito lang yung is yung number 4 5 6. Number 6. Pag umaba na yung pag mahaba na siyang cranking. Pag long cranking kasi dinasable ko yung fuel pump nito para hindi siya umandar. Habang tumatagal, bumababa na rin yung number 6. Tapos yung number 5 tumaas. Pero one click ito pag umandar, one click. So dito tayo, harap tayo dito. Ito talaga, ito mababa pa rin. Ito nagbago din, ayan number 4. So pagdating dito, off po nga ito. So pagdating dito, mababa din. So yan yung number 4 tumaas, number 5 naging okay, yung number 6 bumaba. May problema siguro ang gasket nito. Head gasket kasi overheating to So dito tayo ulit. Hanapan natin ng number 4 ulit, bumaba ulit Number 6 bumaba din. Number 1, 2. Number 3 bumaba din. Pero dito sa unang crank ko banda. Yan mababa yung number. So hindi ko to na kung dito na tayo. Dito. So 4 5 6 1 2 3 4. Number 4 talaga may tama. Ito number 5 din. Number 5. So okay. Okay na yan. At least nakuha natin kung anong cylinder na may problema. So pag na lang ito, pag nabuksan ng makina, saka natin makita actual ko anong naging problema talaga.